o dudukan. At sa lahat ng mga nag-join ngayon sa ating formation, mahalaga ito dahil ito ay ating mga spiritual responsibilities. At at the same time, sa sinasabi ko na recharging ito sa bawat isa na nag-join sa ating mga light service na gagawin ngayon at ginagawa natin ngayon. At ito ay mahalaga para sa lahat. At napakahalaga na sikapin na makadibilat ng mas malakas na divine connection, inner connection ang kailangan para mayroong dipensya sa pabago-bagong mga enerhiya na nagaganap ngayon dahil sa ongoing planetary ascension. So this is actually cosmic ascension. Planetary ascension, tayo na nandito sa ating planeta, being connected with Divine Mother Nature, accelerating ang enerhiya ngayon at kailangan natin na magkasabay, bawat isa makasabay sa accelerating na enerhiya na mas malakas. Dahil ito na ibinigay ng Supreme Master ang lason ng Angels Contact in Connection Art of Life 172. Pag mag-practice tayo, kayo mag-practice ng Angels Contact and Connection, mayroong magaganap na divine healing sa inyong buhay. Lahat ng mga kaluluwa sa aking sinasabi nangangailangan ngayon ng divine healing. Kaya may tatlong mga gawain ang bawat isa ngayon. Kahit pagsabihin man natin na hindi man tayo manggamot kasi hindi natin mission yan. Ngunit sa bawat isa ay kailangan na matututo ng panggagamot. Sino mang yung gamutin ninyo? So gamutin ninyo mismo ang inyong mga sarili. Kaya bawat isa ngayon ay kailangan na matututo ng divine healing. Panggamot, gamutin ninyo ang iyong mga sarili. Ayun na lang ang problema ng ating mga katawan, malusog naman tayo. Ayan ay paniniwala lang natin. Bawat kaluluwa ngayon ay nangangailangan ng divine healing. Dahilan na sinasabi natin yung tatlong mga gawain na ipinagawa ng Supreme Master para sa lahat na gumagawa tayo ng divine healing. Pangalawa, spiritual counseling. At yung pangatlo ay magtuturo ng Art of Life 172. Itong tatlo ay napakahalaga ngayon na gawain para sa pagpalakas ng inyong mga enerhiya. So mapalakas ang inyong mga enerhiya pag magawa kayo ng divine healing, spiritual counseling, at yung pagtuturo ng Art of Life. Ibig sabihin, pag magturo kayo ng Art of Life, isa lang ang ibig sabihin yan, na matututo kayo sa mga lessons ng Art of Life 172. Itong lessons ng Art of Life 172, pag-activate ito sa mga enerhiya na nakatulog lang sa inyong mga katawan. Ang mga enerhiya yan ay patuloy yan na matutulog sa inyong mga katawan pag hindi yan gisingin. Kaya may paraan ng pagising sa mga enerhiya. Ito ay isang tanong kung paano natin gisingin ang mga nagtutulog na mga enerhiya sa katawan. So, paano ba natin ito gisingin? Maaari bang gisingin ninyo ang mga enerhiya ang natutulog sa inyong katawan kung wala kayong gagawin?
at yung ginagawa lang natin ay paniniwala lang. Ang sagot niyan ay hindi epektibo. Hindi madali na magising ninyo ang inyong mga natutulog na mga spiritual na enerhiya pag walang tamang direksyon ng exercise na inyong i-apply. Programa sa inyong spiritual fitness. Ayan ay nangangailangan ng tamang procedure kung paano gisingin ang inyong spiritual na kamalayan. Napakaraming mga bagay na hindi natin maintindihan pag hindi bukas ang ating spiritual na kamalayan. Gaya na lang ng pagsabihin natin na spiritual energy. May kakayahan bang ating kaisipan na makarinig? May kakayahan bang ating mga kaisipan na makarinig sa dagundong ng mga enerhiya sa ating katawan? Isa yan sa mahalagang tanong na masukat natin ang ating antas ng ating kaalamang spiritual. Pag sabihin lang natin tayo may paniwala na tayo na itong ating spiritual ay malakas na kasi naniniwala naman tayo na mayroong Panginoon at nagdasal tayo araw-araw. Ngunit hindi yan ang tumpak na paraan ng ay utos ng Diyos na maging maalam tayo. May karunungan tayo. Kaya kailangan talagang kainin natin yan yung bungang nagbigay ng buhay. Bunga ng punong kahoy nagbigay ng buhay. Hindi lang yung bungang kahoy na nagbigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at sa masama. Kailangan natin gisingin ang ating spiritual na kamalayan pang maintindihan ang mga bagay na angkop sa pang-spiritual. Ang pang makataong kaisipan ay hindi yan tumanggap kung ano ang mga lessons ng turo ng banal na Espiritu. Ang ating mga paniniwala ay galing yan sa ating mga pakiramdam. Naniwala tayo kasi naramdaman ng ating mga puso't isipan na ito ay totoo. Kaya maraming ideas na lumilitaw sa ating kaisipan. Pero hindi lahat ng mga ideas ay may mataas na vibrasyong espiritual. Dahilan rin ito na kailangan natin na matutunan itong paraan para alam natin kung paano natin gisingin ang ating spiritual na kamalayan at kung anong antas ng spiritual na kamalayan na tayo ngayon. Hindi lang ito sa paniniwala. Lahat ng mga tao ay may paniniwala. Kahit pa sabihin na natin ay wala na akong paniniwala. Kaya ngayon ikay wala naniwala sa iyo, sabihin natin na wala kang paniniwala. Yan ay paniniwala pa rin. Na yung ang isip natin ay naniwala na wala tayong paniniwala. Ay paniniwala. Gaya ng pagsabihin natin na ay beyond religion na tayo ngayon. Ano ang ibig sabihin ng beyond religion? Higit sa religion, go above the religion. Yan ay paniniwala pa rin. Ngunit, mas mabuti na lang ito na ganito ang ating idea para maging open-minded ang ating puso at isipan. Itong mga puso ay may kaisipan. Itong utak ay may kaisipan. Bawat cells ng inyong katawan ay may kaisipan. Kaya, turuan ninyo ang bawat isip ng inyong mga katawan from the 50 trillion cells on your body, from the light body, or we would say, nasa 7 dimension ng inyong kaluluwa. Kailangan na matutunan, mabuksan ang spiritual na kamalayan upang iyong maintindihan ang tinatawag natin advanced spiritual na mga bagay na kailangan natin maunawaan, dahilan na maunawaan natin yan
na bukas ang ating spiritual na kamalayan. Pag hindi bukas ang spiritual na kamalayan, walang magagawa. Lahat ng makikita natin sa ating puso't isipan ay yan ay ang tinatawag natin within mind supremacy. Lahat ng mga bagay may katotohanan sa mundo ng ating ginagalawan na tinatawag supremacy of the mind. Kaya itong College of Mystery ng Durbukan, this is actually so essential for everybody to know the College of Mystery of Durbukan. Itong tawag ng College of Mystery na ito ay Governing Star Formations Palace of the Olympic Stars. Ito ay ihinahayag ng Sacred Spiritual Secret. Hindi lang tayo nag-aaral ng ating mga pang-spiritual within the formation of the body, mind, soul, and spirit. At present life evolution, you are 9 connected bodies, 1 for the carbon atom life foundation. Kaya kailangan ninyong magbasa ng Aklat ng Durbukan. At kailangan din ninyo na hanapin ang College of Mystery ng Sacred Spiritual Science upang maturuan tayo sa tayong direksyon nito at makamit natin ang tunay na kaunawaan sa mga latest update ng release ng Advanced Spiritual World, also known 72 Spiritual Division. And beyond the 72 Spiritual Division, anong pangalan yan? Okay, dito tayo kailangan natin itong i-discover. Pagsabihin ba natin itong College of Mystery, kaya sa College of Mystery mayroong degree. Kaya yung tanong ng mga anong degree mo sa College of Mystery? PhD. Nakagraduate ka ng PhD sa College of Mystery? Graduate nga. Kasi nag-aaral tayo ng College of Mystery. The next to College of Mystery, ano yung College of Mystery? After that, kaya itong misteryo ay, ito ay kailangan nating maunawaan. Malagi ito ng bawat isa. Pag sabihin natin na College of Mystery, yan ay misteryo. Pag sabihin natin ang unang misteryo ng kasakit, ano bang yung misteryo sa kasakit na alam na alaman natin yung mga kasakit? O yung kasakit, Bisaya word yan for sacrifice. Mga sacrifice ba? Mga sacrifices sa isang tao. Kasakit, pains and sorrow, that is sacrifice. So what makes that sacrifice a mystery? Hindi yan mystery kasi maipaliwanag man natin yan, nangyayari yan. Kaya pag sabihin natin College of Mystery, yan ay mga lessons ng Spiritual Division Advance na ibinigay ng Diyos mismo sa pamagitan ng kanyang mga Spiritual Division teachers. Yang mga aral na yan ay misteryo, walang explanation, walang kapaliwanagan sa makataong kaisipan. Maintindihan lang ninyo pag nandiyon kayo sa mga lessons na yan. Kagaya may sabihin natin ng nirvana ba? Nirvana is, yung nirvana in Buddhism, so walang beginning, walang ending. Walang beginning, walang ending. Nirvana is, yan, sabihin man natin that is the true mind of God. Kasi walang beginning, walang ending. And in our Christianity, we would say that there is the genesis of time. Which would be true also. Scientifically, mayroon mang nag-umpisa na panahon. At that is scientifically studied now. May panahon umpisa. That's the beginning of time. And there's no question with that. There is always the beginning of time. That is reality. And then beyond the beginning of time, yung sa wala pa ang panahon na may panahon, mayroon din. Kaya yan ay isang katuruan ng Advanced Spiritual World na kailangan natin maintindihan na lahat ng mga nag-exist sa ating paniniwala ay may katotohanan. Anong prueba ng isang tao ng lahat ng mga nag-exist sa kanyang
kaisipan, in the mental dimensions of the soul, likewise, the emotion dimensions of the soul ay may katotohanan. Kaya dito tayo sa advanced spiritual study. So itong direction na kailangan nating matutunan ng bawat tao ng gustong makaakyat sa langit, in religious pa tayo, so umakyat sa langit upang tumira kasama ang Diyos sa langit. Whether you are one of the light workers working for the planetary ascension, light service working activities, and that's ascension of life into higher dimension. Mag-ascend tayo sa mas mataas na dimension. We are in the third and the fourth dimension. Ito ay iyong katotohanan nating makikita sa ating mga to see is to believe. Scientifically proven. Mayroong panahon na nagsimula ang beginning of time. So, ito ngayon ang mundo ng ating ginagawa. But before the beginning of time, there was also the world. This is kind of world. So advanced. Then dyan galing ang panahon. That's as if the big difference between your astral body and your super light body. That's the big difference between the cosmos and the advanced spiritual world. Ano ang kaibahan ng cosmos at saka advanced spiritual world? Dito tayo sa scientifically proven on your actual realization by the process of doing your inner lessons at the Chalice of Mystery at the Sacred Spiritual Secret. The see is to believe. Gumawa tayo ng mga lesson. At ating ipuriba kung totoo ba itong ating mga sinasabi. Okay. Pasukin natin ang dimension ng ating kaluluwa. Lahat ng mga bagay na naabot ng iyong kaisipan ay may katotohanan sa astral spiritual world. Kaya yan, sinasabi natin yan within mind supremacy that would go around the scope of the physical world, cosmic universe. Physical world, astral spiritual world. That's why, itong mga kapatiran na natin na naniniwala na mayroong impyerno kasi nababasa nila sa kasulatan ay totoo din na mayroong impyerno. Nandiyan naman sa kanilang mga kaisipan. Inimbento man nila yung mga katotohanan. The mind is so powerful. Kaya, sa kapangyarihan ng iyong utak ay makagawa ka ng mga bagay na maging may katotohanan sa mental dimension ng iyong kaluluwa. At pwede mo ring pasukin yan. It is a big example for that. Pag gumawa ka ng malaking castle, gumawa nga yung tao ng impyerno, purgatorio at saka limbo. So walang dahilan na hindi makagawa. Ang isang tao ng malaking castle, napakalaking castle, in the middle of the ocean. Within just a single minute, within just a minute, sa isang minuto lang. Kaya bang gawin ng mental dimension of the soul? Ay talagang kaya. Gumawa nga niyang mga tao ng impyerno at madali lang nagawa sa kanilang kaisipan. At pag kanilang pasukin ay mapasok pa nila. That's because the mind supremacy is really powerful. From the word mind supremacy. And beyond that, ano ba yung mas higit pa niyan? Ano ang katotohanan niya? Yung mga angkop na sa advanced spiritual world, hindi yan kaya ng mind supremacy. Kaya may limitasyon kung anong angkop ng iyong 7 dimensions of the soul. Ayan ay mapriba mo sa iyong sarili pag iyong gagawin ang tama na paraan. Ang direksyon ba ang lesson? Kaya kailangan tayong matututo sa lessons ng advanced spiritual world na ibinigay ng Supreme Master para tayo ay makakamit ng ating pasakatuparan ng ating mga kaluluwa. But of course, we need to start with belief. Dapat mayroon tayong paniniwala upang ang ating paniniwala will grow into the powerful foundation of faith
para maging ito ay lumaki sa pundasyon ng pananampalataya. At para nandiyan ay na tayong pananampalataya at makamit natin ang pasakatuparan nating mga pananampalataya. When we have that faith and then to the point that we can obtain soul realization. And at the point in life na mayroon kayong pasakatuparan ng iyong kaluluwa. And then bumukas ang pintuan ng langit upang ikaw ay maka-ascend. Maka-ascend ang iyong consciousness, energy, light, life sa mas mataas na dimension ng katotohanan. Hindi ka na malito. Kailan lang tayo magkamali? This is a so important thing. Kailan ba ang isang tao ay magkamali sa katotohanan ng kanyang pinaniwalaan? Sinasabi naman natin na lahat ng mga makayang maabot ng ating kaisipan ay makatotohanan. Maski kasinungalingan pang sabihin man natin itong ating mga sinasabi. May katotohanan din lahat ng mga kasinungalingan. Kaya pag sabihin natin ay yan ay gawa-gawa lang ng mga tao niya ng impyerno. Sinungaling yung mga sinasabing kasinungalingan yan yung mayroong impyerno. Wala namang impyerno. Ngunit, maski sabihin natin na kasinungalingan, katotohanan pa rin yan. Kasi yung mga taong mga naniwala niyan ay makakita talaga sila sa katotohanan ng kanilang mga bagay na pinaniwala. At maski na pag hindi pa tayo maniniwala, ano yung mas malakas na kapangyarihan ay kaya niyang i-illustrate ang katotohanan niyan, ay maging katotohanan pa rin yan. Kaya ano ang pinaka mataas na misyon ng isang tao pang siya ay makakamit ng pasakatuparan ng kanyang kaluluwa? Ang sagot niyan, walang ibang sagot. Hindi maraming sagot niyan. Isa lang ang sagot. Ang sagot niyan is one sentence. Overcoming the human illusion. So, ano ba ang human illusion? At ano ang cover ng human illusion? Ang sagot niyan, within the mind supremacy. Sa scholars of mystery, lahat ng iyong mga kikita sa iyong kaisipan could be mind illusion. When you are at higher dimension, watching the lower dimension. Kaya kailan ka ba magkamali? Ang isang tao, kailan nagkamali? Sabi, if you are a religious person and you're reading the book or the law of God, and then you would infer that magkamali ka pag hindi mo sundin ang batas ng Diyos. So sa kadaming-daming batas ng Diyos, yung natala sa kasulatan, yun lang sundin mo. Ay yung hindi man nasulat na sa kasulatan ay hindi na yan batas ng Diyos kasi wala na sa kasulatan. So, ang tanong is, kailan ka ba magkamali? Na yung lahat ng mga katotohanan ay yung nakikita sa iyong kaisipan. At din sabihin natin na tayo ay nagkamali. So, magkamali ang isang tao pag yung isang antas ng paniniwala ay hindi lang dyan nakaukit sa pundasyon ng paniniwala. Nakaabot siya sa mas mataas na antas ng Espiritu. Kaya pag tingnan niya yung mga tao, yung mga paniniwala, nakikita niya yan ay ang antas ng paniniwala na yan. When there is overwhelming or superior reality, and then the inferior reality would be mistaken. So sa mga tao ba? Ang mga tao na ang ating paniniwala ang sa katotohanan ay inferior, medyo mababa kaysa mas mataas na antas ng katotohanan. So tayo ay magkamali. Pero pag walang mas mataas na katotohanan tayong natutunan sa ating mga buhay, paano man tayo nagkamali? Na yan yung antas ng ating angkop. Diyan tayo lumalakbay sa ating paniniwala. Dito sa mundo ngayon na ating pinag-aralan. Pero may batas, may sugo man ang Diyos, may sound wise. Kaya hanapin natin ang karunungan ng Diyos. Higit sa kaalam. Ngunit kaya saan ba natin mahanap itong karunungan ng Diyos higit sa kaalaman? Magbasa kayo ng karunungan ng Diyos. Magbasa kayo ng maraming mga lihim na karunungan.
the secret magic of the wisdom of Moses, the secret magic of King Solomon, then the book of Abraham, and then yung lahat-lahat ng mga banal na mga tagong mga aklat, in the book of the Providential Knowledge of Enoch. Yung mga aklat na mga tago. Pero nung una, tago talaga yan. Ngayon, hindi na yan tago. Ay, may tago pa ba ngayon? You have to chat down and then you have to write it in your cellphone. Naka-online ka sa internet. Pag-type mo ng Enoch, type ka rin karunungan ng Diyos, Tronco del Mundo. Ayan, lumalabas lahat. Lahat ay nandyan yan ngayon sa inyong internet. Pero ang tanong, yan ba ang iyong direksyon na patunguhan sa iyong paghahanap ng karunungan ng Diyos? Kaya hindi madali pag walang tamang direksyon. Sa batas ng spiritual, mayroong mental discipline. Lahat ng mga banal, kailangan pag-ingatan. Lahat ng mga banal na mga bagay, maging divine words, divine names, mga banal na aklat, na mga tago. Tago ay ibig sabihin, hindi yan ginawa ng mga tao na ang connection within mind supremacy. Ginawa yan kasi iniutos ng advanced spiritual world, iniutos ng Supreme Master nga gawin yan. At tago na aklat niyan. Mismo ang Diyos ang nagsulat sa pamagitan ng kamay ng taong kanyang pinili. Mismo ang Diyos ang nagpahayag sa pamagitan ng kaisipan ng taong kanyang pinili. Hindi sa pamagitan ng mga propeta, kundi sa pamagitan ng mga taong kanyang pinili upang yang bagay na yan ay gagawin. Kaya mga bagay yan na mga banal, nandyan ang mismo ang nagtuturo ng Diyos. Yan ay ang mismo ang Diyos nagtuturo sa mga hayag at sa mga hindi hayag na ipinilabas ng Diyos para sa kanyang para sa sangkatauhan. Matutunan yung tunay na liwanag ng may lalang sa lahat. At ang mental discipline niyan, ang batas ba? Ang batas niyan. May batas niyan. Sa yung in shortcut pa, yung batas niyan, huwag ninyong itapon sa mga baboy at sa mga aso. Ang kainin ng mga baboy at mga aso. Because that is a big blasphemy. That is kalapastangan yan. That is a violation of the mental discipline sa mga banal na bagay ng 72 Spiritual Division. Sa unang panahon, pag gusto kang magkaroon ng banal na pangalan na tago, and then sabi na yung guro, yung teacher mo ng Spiritual Division, and then magpunta ka muna doon sa kuiba, you have to do your Hermetic initiation. Para pagkatapos mo sa yung Hermetic initiation, and then pwede ka nang magbasa ng banal na aklat. Ngunit ngayon ay iba na yan. Pagbuksan ninyo yung cellphone ninyo, naka-online kayo sa internet, and then makita niyo lahat ng mga banal na mga pangalan na gusto ninyong i-research. Kaya sa mental discipline ng dugukan, malalim ang ating mental discipline. Kaya sinasabi ko sa lahat ng practitioners ng dugukan na huwag na lang kayong magkuha ng kahit isang mga banal na pangalan na hindi dumahan sa prosesyo ng mental discipline ng 72 Spiritual Division. Kasi ngayon ay sasabihin natin na yung misteryo niyan ay hindi sumang-ayon na yung kabanalan ng banal na mga bagay na yan ay maging may kakalapastangan na gagawin ng kahit sino mang tao sa pamagitan niya hindi ipag-iingat ng mga bagay na tago. Ngunit ang tanong, may kapangyarihan ba ito na inilagay naman natin ito sa internet? Ay may kapangyarihan pa rin yan. Walang magbabago sa kapangyarihan yan.
Ang kapangyarihan yan ay lubhang malakas. Napakalakas na kapangyarihan. Kaya nga yung pag magpahatak ka ng itak, magpabaril ka pa ng shotgun or kanyon, hindi ka pa matablan. Kasi napakalakas ang kapangyarihan yan. Kasi banal na pangalan ng Diyos yan. Pero dito tayo hahantong sa isang katanungan. Anong katanungan na yan? Ang tanong na yan, ano ang hantungan ng karunungan ng Diyos ng iyong pinag-aralan? At may dalawang sagot. Even you answer so many questions, rational answer for the question. Ngunit, ang mental discipline ay dalawa lang sagot niya. Ano ang hantungan ng karunungan ng Diyos ng pinag-aralan ng isang tao? Ang hantungan yan ay 200. Art of life or art of distraction. When it comes to the issue of the power, walang issue sa puwersa. Ang puwersa ay lubhang makapangyarihan. Kaya pagserbisyuhan ninyo yung mga kapangyarihan na yan, sundin ang mga batas ng mental discipline na nakaukit yan, ay talagang mapaanda mo yung kapangyarihan. Ngunit ang napakalaking tanong nito, kung ano ba ang hantungan ng mga kapangyarihan na iyong pinag-aralan sa karunungan ng Diyos. Art of life or art of distraction. Yan ang pinakamalaking bagay na kailangan natin may resolba sa ngayon, hindi sa bandang huli. Kasi sa bandang huli, huli na yung mga pagsisisirin. Kasi may mental discipline ang banal na mga bagay na pagmamay-ari ng Supreme Master na inirelease sa pamagitan ng kanyang mga unang mga sugo na mga spiritual division teachers or masters. Sila yung mga nakakaalam sa mga batas niyan. Kaya, ingatan ninyo yan. Sinasabi ko ito sa inyo kasi napakarami ang gustong magkaroon ng mga banal na mga pangalan, banal na mga salita ng Diyos na galing sa advanced spiritual world. Hindi yan ninyo maging magawa ng mga magagawagin ng mga kalapastangan niya. Kasi yan ay banal. Pag makuha ninyo ang mga banal na mga bagay sa pamagitan ng mental discipline or spiritual law na angkop niyan, ayan, talagang art of life yan. Na ang hantungan yan ay ascension of your life into higher dimension. Pag makuha ninyo sa ibang paraan, hindi na yan art of life. Mayroong malakas na kapangyarihan, ngunit ang wiring yan ay on the other side of the coin. Bagaman sabihin natin yung pangalan ito ng Diyos, pangalan ito ng infinito Diyos, pangalan ito ng Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat. When it comes to the question of may power ba ito, ay talagang mga kapangyarihan yan. Walang pagbabago sa mga kapangyarihan. And then another question for that, who is the provider of the power? Kaya dito tayo, kailangan natin itong matutunan. Itong mga puwersa kung saan nanggaling ang mga kapangyarihan na release ng advanced spiritual world dito sa mundo ng mga tao. So mayroong 349 governing star formations na ibig sabihin, to simplify this point, ay ganito lang. Intindihin natin yung 349 governing star formations. Each governing star formation, mayroong mga stations of the powers. And just imagine, i-imagine lang ninyo, na yan ay yung mukha ng Diyos na yung pinaniniwala. Pag may natutunan kang mga lihim na pangalan ng infinito Diyos, infinite God, or Holy Infinita, and then, nakakunik yan sa istasyon ng governing star formation. Kaya, may malakas na ngunit nitong 349 governing star formation, isa nito ay black star formation. Na ibig sabihin, itim na kulor ng mukha ng Diyos. Na hindi nagbibigay ng buhay
for the ascension of light into higher dimension. Or hindi na mo sumang-ayon na ang tao ay makaakyat sa langit. Kasi ang kanyang disiplina ay iba. Ang disiplina niya ay iba. Okay, pwede kang humawak ng malakas na kapangyarihan. Enjoy your life. Enjoy your power. No problem with that. But in the end, you would be succumbed by the art of destruction. Kasi yan ang wiring sa iyong buhay. Yung harvesting ba, ito ang kamay ng Diyos na magbibigay ng buhay, ay ito ay ang kamay ng Diyos na magwawasak ng buhay. Ibig sabihin, hindi mo madaling matutunan ang lesson ng advanced spiritual world pag walang divine guidance ng Supreme Master of Wisdom. That is so important thing to realize, understand, na hindi mo talaga matutunan na pag-aralan ang mga lihim ng karunungan ng Diyos without the divine guidance of the Supreme Master of Wisdom. Kaya hanapin ninyo yung divine guidance ng Supreme Master of Wisdom. Para hindi magkamali sa landas na yung tinatawag. Instead of the art of life, and then you go to art of destruction. Believing that you have the power and God is dwelling with you. Because napaandar ninyo yung kapangyarihan at hindi pa kayo natabla ng mga bala at nanggamot kayo, maraming gumaling. At din na yung tanong, malaking tanong yan, ano ang hantungan ng mga inyong pinag-aralan? Pag ikaw ay naka-wide out doon sa mga Black Star Foundation of Light, sa yawa ba yan? Hindi. Itong yawa ay within mind supremacy. Na ibig sabihin yan, if you are so enhanced sa iyong tunay na liwanag, pwede mong talunin ang yawa sa iyong kaisipan. Kasi yung yawa ng dyan sa iyong kaisipan ay, that is the creation of your understanding. That is the creation of your understanding. The reason why you're so afraid, kasi binigyan mo ng masyadong makapangyarihang lakas ang yawa ng iyang kinatakutan sa iyong isip. Ngunit, kaya mong talunin ang mga ilusyon na nakasulat niya. Kaya, isinugo ng Diyos sa kanyang mga aklat. Sa kanyang mga aklat, ang kanyang mga landas na kailangan na sundan ng bawat tao upang ang tao ay makakamit ng mas mataas na kaliwanagan sa kanyang espiritual na kamay. My son, be wise. My son, be wise. Ang ibig sabihin yan, mayroon tayong pakasatuparan ng ating mga kaluluwa. Nang tayo ay naniniwala, ngunit tayo ay lumalago sa malaking liwanag. Hindi lang tayo naglakbay dito sa planeta dahil tayo ay naniniwala. Naglakbay tayo dito sa planeta dahil tayo ay may alam sa tunay na liwanag ng Diyos. So tayo ay may alam sa tunay na liwanag sa Diyos. Sino ang magtuturo sa tunay na liwanag sa Diyos? Ang banal na Espiritu. Siyang banal na Espiritu ay yung magtuturo sa tunay na liwanag ng Diyos sa kahit sino mang tao na magbukas sa kanyang dimensyon ng kaluluwa upang pumasok ang Diyos sa kanyang dimensyon ng kaluluwa at turuan siya sa tunay na liwanag ng Diyos sa pinakamakapangyarihan sa lahat. So, dito tayo. Kailangan natin ito na madiscover. Lahat ng mga practitioners and non-practitioners of Durukan. Sa pag-aaral ninyo sa College of Mystery, ang preamble ng College of Mystery ay inihayag ng unang panahon. Kaya nagsimula yung mga lihim na mga karunungan na ibinigay sa mga tao sa panahon ng mga sinaunang mga spiritual division teachers. Yan ay yung preamble na natututo ang mga tao na may advanced spiritual world, may College of Mystery, pwede pa tayo
mag-advance spiritual study. At isulat natin, pagturuan tayo ng mga lessons sa advanced spiritual world, isulat natin yung mga divine words, mga release ng spiritual division. Kasi kailangan. Kaya ingatan ninyo yan, kaya mahalaga yan. Napakalaga sa inyong buhay. Lalong-lalo na ngayon. There is the ongoing planetary ascension. At balik tayo sa preamble. Yung preamble sa mga medium. Yung medium siya ng panahon mga diskomunyon. Diskomunyon, paghimo sa bitin nga magkamang sa yuta. Magkamang sa yuta, bitin. That is the reality. That's true. Pero may mga hindi rin matamlan. Diskomunyon, matunaw ang bala. Diskomunyon, mataktak ang wakwak. Ay, magkaraming mga diskomunyon. Diskomunyon, pagpangisda, siya kaman-an. Walang dagat, yung mangisda yung tao diyan sa lupa. Mga diskomunyon, panahon yan sa preamble ng release ng spiritual division. Ngayon, hindi na ngayon medium. Ano na ba ngayon? From the word medium, ngayon, extra large, double extra large na ngayon. Ano ba yung term nitong double extra large? Ibig sabihin na inyong isang video ay wala na lubat na yan, lulubat na. Wala na kayong record. So, ang ngayon ay hindi na yon medium. Ano na ngayon? Super light na ngayon. At hindi lang super light, supreme super light. Kaya yung astral travel ninyo, advanced spiritual study in the preamble, hanggang sa antas ng may degree, PhD sa College of Mystery. Ngunit ngayon ay lampas na yan. Ang kailangan natin matutunan na yon yung mundong walang pinagmulan. Na hindi angkop ang mga salita at mga numero upang ating matutunghayan at matutunan. Iba na ngayon. Ang release ngayon ay nasa antas na ng Supreme Super Light Formation. Ano ibig sabihin ng Supreme Super Light Formation? So, ibig sabihin yan, alam mo na kailangan mong mayroon kang pa sa katuparan ng iyong kaluluwa. Because you are going to ascend life into higher dimension when you obtain soul realization. Pag walang soul realization, mahirap. Hindi tayo makapunta sa langit na ating hinahangad. Na langit doon nakatira ang Diyos. Kaya, magbasa na naman tayo sa ating aklat. Ang bagong Jerusalem na tala, na galing dun sa langit, bumaba dito sa lupa. Then this, I'll make joke to many friends, brothers and sisters. Kasi sinasabi ko sa kanila na, no problem with me when it comes to your religion. Ay, porting akong pumasok na inyong reliyon. No problem with that. But I'm so afraid na pumasok sa langit na, kasi sinasabi niya na, kung sino yung mga taong makasulod diyan sa langit, and then ibibigay ng Diyos ang kanyang bagong pangalan at ang bagong pangalan ng kanyang syudad na bumaba galing sa langit dito sa lupa. Bumaba dito sa lupa galing sa langit. At may measurement yan, may measurement. At yung nandyan sa sulod ay hindi na sila maaaring makalabas. But me myself, I am a traveler always, all the time. Ibig sabihin, bakit man ako pumasok doon? At sinasabi na ng Diyos, hindi na makalabas. Na palagi na tayong naglakbay. Hindi lang sa planetang dito sa ating mundo, kundi sa lahat ng mga planeta na kayang maabot ng ating mga kaluluwa at mga super light bodies. Na ibig sabihin, pag pumasok tayo doon, bakit pa pumasok man tayo doon? Pumasok tayo doon, pero lumabas din tayo. Kaya sinasabi ko na, ano bang kaibahan sa mga taong namatay at sa mga taong hindi namatay, natulog lang at bumalik sa kanilang katawan? Na nagpunta sila sa astral world and then pagbalik sa kanilang katawan, and then alam nila yung mga ginagawa nila sa astral spiritual world. Yung isang tao na namatay and then lumabas sa kanyang physical na katawan, hindi na siya makabalik sa kanyang physical na katawan at gusto pa niyang mag-continue sa kanyang mga mission sa physical na katawan kasi hindi pa tanggap sa kanyang kaisipan na siya ay namatay. Kaya maghanap siya ng
ibang katawan na mapasukan para maging medium sa kanyang kaluluwa. Kasi hindi pa siya handa pumasok sa spiritual world. And then one of the reasons of that, kasi hindi talaga siya makapasok. Malakas ang kanyang tali dito sa astral spiritual world, sa physical naman. Kaya marami akong sinabihan, kasi marami man tayong mga estudyante sa spiritual na study na mga kaluluwa. Ang iba, mga mischievous pa rin. Ang iba ay mga matigasin pa rin ang mga utak. Ang sabi ko na, go on, continue ka na sa iyong buhay para makapagpatuloy at makabalik ka agad. Anticipate that there is the light. Mayroon ngayong liwanag na ibinigay ang Diyos sa iyo. Ay buksan ang iyong puso't isipan. Maski kaluluwa pa, mayroon ka rin kang puso't isipan. Buksan, anticipate the light. Na kunin ka nitong liwanag para ipasok ka sa astral spiritual division. Para doon ka mag-continue sa iyong process, further process of soul purification. Then after that, you go to the office of the reincarnation. Makabalik ka agad. Kasi itong ascension of life in the higher dimension would certainly need, kailangan ang iyong physical na katawan. Kaya makabalik ka pa. At isinilang muli. Kaya pwede kayang tawagin ng born again. Pwede na siguro, di ba? Kasi isinilang ka naman muli. So lahat ng mga tao is reincarnated, itong mga tao. Pag yung lahat ng mga tao ay reincarnated, so they could be called mga born again itong mga tao kasi isinilang muli. Paano man natin matawag itong mga tao? Hindi pa namatay na born again na. Ibig sabihin yan, may katotohanan itong ating sinasabi. You are reborn. Kasi galing ka na sa astral spiritual world. In particular, astral spiritual division. Ngunit kailangan kang bumalik sa physical na mundo para magkaroon ng physical na katawan. Para yan sa physical na katawan, yung lahat ng mga informasyon sa iyong aklat na buhay, nakasulat dyan. Kaya mayroon kang tinatawag na DNA information. Na yung DNA information, hindi lang yan blueprint na yung physical na buhay. Dito sa ating planeta. In your blueprint of life, nandyan yung mga information of your advanced spiritual function na kaukit dyan sa iyong buhay na aklat. Nandyan sa iyong 7 dimensions of the soul. And one of the 7 dimensions of your soul is your physical body, composed of trillions and trillions of cells. 40 trillion cells, 50 trillion cells, yan nandyan ang informasyon ng buhay. Nandyan sa inyong katawan. And you have the ability to write all those informations by the functions of your soul through the connections of the divine union, through the connections of your spirit. Kaya napakalalim na ngayon. Hindi na tayo ngayon dito sa preamble. I-continue natin ang ating mga College of Mystery lessons. From the preamble, okay, hindi natin alam. Basta ang alam natin may misteryo. Mayroon tayong 1 mystery, 3 mystery, 7 mystery, 9 mystery. Mayroon tayong 36 mystery or 144 mystery. Mayroon tayong ngayon, mataas na yung mystery. Kaya when you go beyond the College of Mystery, ano na ang tawag sa misteryo na yan? Tawagin pa ba natin yan 72,000 mystery? Okay. Just watch out. Kasi ito ay ang mga latest update ng 72 Spiritual Division. Tapos na yung preamble sa College of Mystery. Kailangan na kayong magpatuloy sa advanced na lesson para inyong matunghayan at masaksihan ang tunay na pagpadayag, pagpalabas sa katotohanan ng tunay na liwanag ng Diyos. At dito nagsimula at magsimula sa bansang Perlas ng Silanganan
Ito ang bansang perlas ng silanganan, Pearl of the Orient Seas. Kaya kayo ay sinasabi ko, kayo ay maging magtuturo ng buhay. Hindi kayo magtuturo ng mga art of distraction. Ibig sabihin, blinding ignorance, human negative ego, and all the rest various human weakness. Napakaraming mga human weaknesses. At masum up natin lahat yan, blinding ignorance. So, ang lesson ngayon, conscious astral travel. Yan ay mahalaga ng bawat tao sa buong mundo. Bawat tao, maski mga aliens, kailangan nilang conscious astral travel. Maging conscious ka sa iyong sarili. Pag dito tayo sa physical na mundo, maging conscious tayo na ito ang physical na mundo. Palagi tayong conscious sa ating spiritual. Conscious spiritual, hindi na tayo conscious dito sa ating physical na mundo. So, nasaan ba tayo nakatira ngayon? Ano bang angkop natin ngayon? Pag ikaw ay physical, nandyan siyang physical na katawan. Alam mo yung kahalagahan ng iyong physical na katawan. Kailangan conscious ka, mayroon kang alertness ba? Mayroon kang yung cognition mo, understanding mo sa kapaligiran. Ay talagang ikaw ay conscious na ito pala ay puti, ito pala ay itim, ito pala ay dilaw, ito pala ay pula. Kasi conscious ka sa iyong nakikita. And partly also you are conscious of the spiritual world. Why so partly? Bakit partly lang? Not as so conscious, so much conscious. Kasi when you are so conscious, so much conscious of your spiritual, 100% conscious, and then at the same time you are waking up on your physical formation. Ano ang ibig sabihin yan? So, you are out of the physical world. Kaya, hindi ka bagay dito sa physical na mundo. Ibig sabihin, you are a person out of your mind. Wala yung consciousness mo dito sa physical na mundo. Yan ang ibig sabihin na your presence of mind. Kaya ngayon, nakinig kayo sa ngayon sa akin. So, mayroon kayong presence of mind. Kaya inyong maintindihan ang aking mga sinasabi. Pero yung isa yan, ang isa ay nag-conscious astral travel yan. So, conscious yan sa astral na mundo. Ito, paki-video. Conscious yan sa astral na mundo. Pakita mo sa inyong live. Conscious sa astral na mundo. Conscious sa astral mundo. That's an example, ha. This one thing. Paano ba yan maging conscious? Presence of the mind sa aking mga sinasabi ngayon yan. Tulog man yan. Sa ibig sabihin ng taong tulog, conscious siya sa astral na mundo. Astral spiritual world. So this one thing is so important. We must discern this thing. Pag sabihin natin, conscious tayo sa ating spiritual lang, tayo ay nandun tayo sa spiritual. Conscious tayo sa pag-travel natin sa astral spiritual world at naglakbay tayo sa mundo ng spiritual. Pasukin natin yung gusto nating pasukin. At yung kailangang mga divine words para tayo makapasok, and then banggitin natin yung mga divine code para kayo makapasok. Kasi nandyan kayo sa iyong astral na katawan. Ngunit pag nandyan kayo sa ibang katawan na mas higit pa sa iyong astral na katawan, hindi na yung kailangan na yung mga mystery na yung binanggit. Hindi niya kailangan na mag-chant pa ng mga divine words. Nang dahil may angkop sa paraan niya. Ngunit tayo ngayon ay dito tayo ngayon sa physical naman. Within mind supremacy. Na higit na kailangan natin ngayon ang divine support. Ano ang divine support sa pamagitan ng mga banal na salita ng Diyos? Natagong banal na mga salita ng Diyos. Na hindi ninyo kinuha sa yung hindi sa paraan ng mental discipline ng Advanced Spiritual World or Sun 72 Foundation, AKA 72 Spiritual Division. Para wala kayong paglabag sa mental discipline ng Supremacy of Wisdom. Kaya sabihin natin ito, mapuriba ba natin itong pinahaya ngayon ay talagang sa Advanced Spiritual World? Okay, ang sagot niyan, isa lang. Mapuriba. Dahil
Yan ay ang sugo ng supremacy. Dito nagsimula sa bansang ito ang release ng 72 Spiritual Division. Hindi nagsimula sa kahit saang bansa. Ngunit ang mga aral ay lahat ng mga nangyayari sa physical na mundo, baging sa astral na mundo, baging sa spiritual na mundo, ay galing yan sa 72 Spiritual Division. Sa mundong within the foundation of the 14th and the 15th Advanced Elemental Foundation. And then the 12, the 13, the 12, and then down to the first. In this first advanced spiritual world, galing yan sa Beyond 72 Spiritual Division. So ano ang tawag niya? So, ating banggitin, bigkasin yan pag magtagpo ang ating mga koneksyon dito na sa Advanced Class 1 ng College of Mystery. Ngayon ay ang kailangan natin itong matutunan, ang mga latest update ng 72 Spiritual Division. Ano ang kahalagahan? Ang kahalagahan, ito ay inyong mga susi sa darating na energy shifting na mas malakas para kayo ay makasurvive at maka-ascend talaga sa higher na dimension. Magtagumpay kayo sa pag-akyat sa kaharian ng Diyos, sa kaharian na inilarawan in the religious term, langit, doon pumunta ang mga tao na gumagawa ng mga mabuting mga bagay. But they're talking about the kind of heaven na hindi lang within the mind supremacy. Hindi ba sa paniniwala natin? Kasi nababasa natin sa ating mga aklat. Ang mga bagay ng katotohanan na yan ay napakarami. Kaya marami din ang magsisisi sa bandang yun. Pag hindi nalanak kami. Hindi man sa sabihin natin ay sila ay nagkamali. Tama man din lamang sila. Ito lang ang katotohanan. Within mind supremacy ay napakaraming mga hadlang. Napakaraming mga practices. Maging ang isang mabuting tao, napakabuting kaluluwa. Ngunit na-trap sila. Kaya nga napakaraming mga mabuting mga tao na na-trap sila ngayon sa kanilang mga napakalakas na mga wirings na wala ang physical nilang mga katawan. Gusto pa silang magpatuloy sa kanilang mga mission dito sa mundo. Kasi hindi nila maintindihan, katanggap-tanggap sa kanilang mga puso't isipan na tapos na ang kanilang physical na mga lakbay dito sa ating physical na mundo. At kailangan na silang pumasok sa Astral Spiritual Division. Ngunit hindi rin madali ang pagpasok. Kasi kailangan pa ni, sa religious, kailangan pa ni susi ni Pedro. Kailangan pa siya ni Pedro para buksan ang langit at makapasok siya sa Astral Spiritual Division. Kaya kailangan ang lesson ng College of Mystery. When I said that you go to hell and visit with Lucifer and then drink coffee or maghingi ka rin ng anong maialay ni Lucifer sa'yo or ni Satan sa'yo. Parang hindi naman siya mahiya sa inyo pagpunta niyo doon. Kapag yung ibang mga taong pumunta doon ay itapon sila sa dagat-dagatang apoy. Pag kayo ay pupunta doon ay VIP kayo doon. Ano ba yan? Joke ba yan? O biro-biro lang ba yan? Or katotohanan yan? Katotohanan yan. Hindi yan mali. Pwede niyong gagawin yan. Do your lessons of the conscious astral body. Yeah, the technique for that, practice angels contact and connection. Practice art. Buksan ang 7 dimensions of your soul. And then the gateway into the 7 dimensions of your soul, mayroon kang mga psychic channels sa iyong physical na katawan. Hindi yan mabuksan ng magdasal ka lang. Mabuksan yan pag i-coordinate mo yung lahat ng mga kailangan yan. Devotion, and then the right divine connection needed for that, at iwasan ang mga black star wirings of the connection. In fact, itong kapangyarihan ng black star wiring connection ay napakalakas. Grabe kalakas ngayon ang black star formation. Lahat ng mga taong gusto ng mga kapangyarihan ngayon, madali lang magkaroon talaga sila ng mga kapangyarihan. Basta buksan lang ang kanilang puso't isipan. Kasi yan ang program, system na yon ng black star formation. Lahat ng mga taong gusto ng illusion ng kapangyarihan, walang complete surrender to God.
ay magkaroon ng kapangyarihan. Maging pumasok pa ito si San Miguel, Santiago, San Gabriel, lahat ng mga angels na kanilang mga icon, pinaniwalaan, ay pumasok sa kanilang katawan. Kaya naging makapangyarihan at mukhang talagang totoo. Ngunit, ano ang hantungan ng iyong kamalayan? Art of life or art of destruction? Ano ang hantungan ng iyong spiritual? Kamalayan ng art of life, kamalayan ng art of destruction. Even you would say, ay art of life ito kasi nakapangyarihan nandito sa aking katawan si San Miguel. Just imagine 10 billion people believing that they are San Miguel. So, 10 million San Miguel nandyan sa katawan ng bawat isa. So, ano ang tamang landas? So, i-discover natin. And then our time is not enough for this. We will see on the actual lesson. Mayroon ng mga teachers of the art of life. Ngayon, makaturo sila sa inyo ng angels contact and connection. Sila ay binigyan ng karapatan na magturo ng angels contact and connection. There is no problem with our belief. We have to take good care of our belief. Tama ang yung lahat na nating mga paniniwala. Sa sinasabi ko na, within mind supremacy. We must have that belief and continue that belief to develop into powerful faith. And the powerful faith is just only enough faith. And then from enough faith, then we have to obtain soul realization. So we could ascend into higher dimension and to the supreme governance of the infinite cosmic family. That's all. And we will try to make all these things easier for you to reach through the teachers of the art of life. Pagbalaan sa kinabuhi o sa kinayahan. Being.